Tuloy-tuloy ang random checkpoints ng Pulis Maynila sa buong lungsod kaugnay ng 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Sa katunayan, umabot na sa 5 individual ang nahulihan ng baril sa mga isinasagawang operasyong kaugnay dito. Ito'y sa ilalim ng direktiba ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Pinapurihan din ang pamunuan ng Manila Police District nitong nagdaang linggo dahil sa 100% result of personnel ang pasado sa isinagawang drug test noong Lunes. Patunay lamang na napapanatili ni Police Brigadier General Dizon ang disiplina sa hanay ng kapulisan sa Manila Police District. Ang mga kaganapan sa ika-56 na linggo ng weekline at sa araw-araw na operasyon mula ika-3 hanggang ika-9 ng Setyembre, umabot sa halos 700,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng MPD mula sa ginawang 21 illegal drugs operations at pagkakaaresto ng 38 suspetsado. Mayroon namang 51 ginawang illegal gambling operations kung saan inaresto ang 125 suspects, habang may 6 na matagumpay na operasyon sa loose firearms kung saan ay huli din ang 7 suspects at nakakumpiska ang MPD ng 7 armas. Ang mga ito ay napasakahan na rin ng kaso sa korte. Mahigit 9,000 patrol operations naman ang naisagawa ng MPD mula sa pinagsama-samang mobile, bicycle at motorcycle patrols ng lahat ng mga estasyon sa Kalakhang, Maynila. Samantala mahigit 4,000 violators naman ang nasampahan ng kaso sa paglabag sa mga city ordinances katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Noong linggo ika-4 ng Setyembre, mas mahabang oras ang inila pagpapatrolya ng mga pulis Maynila sa pangunguna ng ating Game Changer General. Nagkaroon din ng regular spot inspection and correction sa mga police stations and police community precincts. Umaga at gabi, ito ang ginagawa simula ng ilunsad ang Bantay BSKE 2023 noong Lunes pagkatapos ikutin para sa maagang patrol duties ang Maynila. Diretso na sa traditional Monday flag raising activity si Police Brigadier General Dizon, kung saan panauhing pandangal si Ms. Alma C. Galvez, ang Chief Administrative Officer ng LGU Manila. Nakibahagi din siya sa ginanap na kick-off ceremony ng 2023 National Crime Prevention Week sa National Headquarters ng Krame, Quezon City. Nagkaroon naman ng signing of deed of donation ceremony kaugnay ng pagtanggap ng Manila Police District ng 5 units ng Honda ADV 160 mula sa International Container Terminal Services Incorporated sa MPD Headquarters. Pinangunahan din ni Police Brigadier General Dizon ang isang staff conference kaugnay ng mga direktibang kailangang ipasakatuparan ayon sa mga direktiba ng PNP Command Line. Nagtapos ang araw ng Lunes ng muling pagpapatrolya sa gabi, gayon din ang magsagawa ng inspection sa mga police stations. Martes pagkatapos ikutin para sa maaagang patrol duties ang Maynila, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang naging District Enhanced Managing Police Operations Conference kasama si Police Colonel Roderico A. Roy Jr., ang Deputy District Director for Operations ng Manila Police District. Pinaunlakan din ni Police Brigadier General Dizon ang courtesy visit ni Ms. Caroline P. De Villa, ang branch head ng AFSLAI, Krame and Manila branches, kasama ang kanyang assistant branch head na si Mr. Melvin Espiritu. At pagkatapos ng mga gawain sa opisina, nag-ikot muli ang ating masipag na District Director para sa kanyang mga inisyatibo ayon sa layunin ng Safe NCRPO at ng 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Sa ika-6 ng Setyembre, matapos maipasakatuparan ang mga ginagawang operasyon sa madaling araw, dumalo si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong program sa Barangay 688, Malate, Manila. Kasama ni Police Brigadier General Dizon ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Samantala dahil kaisa natin ang LGU Manila sa mga pamamaraang pagpapatupad ng batas, nakikiisa din tayo sa kanilang mga adhikain. Kaya naman nagpapasalamat si Police Brigadier General Dizon sa inisyatibong magkaroon ng League for Manila Police District Basketball and Volleyball 2023, kung saan pinangunahan ni Vice Mayor John Marvin Servoniato ang orientation and briefing sa araw na ito na ginanap sa Session Hall ng Manila City Hall.
Pagkatapos ay nagsagawa pa rin ng motorcycle patrol at traffic assistance ang ating game changer General kinagabihan. Samantala noong ika-7 ng Setyembre, pagkatapos magsagawa ng spot inspection and correction pati na rin ng mobile at bicycle patrol sa Kalakang, Maynila, kaisa ang pamunuan ng Manila Police District sa pangunguna ng ating game changer General sa naging opening ceremony of Manila Police District League Basketball and Volleyball 2023. Kasama si Mayor Pangan at Vice Mayor Nieto. Ito'y ginanap sa San Andres Sports Complex, Malate, Manila. Ika-8 ng Setyembre, pagkatapos ng mga isinagawang patrol duties, muling nakibahagi si Police Brigadier General Dizon sa muling arangkada ng community program ng LGU Manila, ang Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong, at ipinagpatuloy nila ang kanilang outreach activity sa Malate, Manila. Naimbitahan din bilang guest of honor and speaker si Police Brigadier General Dizon sa dialogue and signing of peace covenant with Muslim community sa tulong ng District Community Affairs and Development Group ng Manila Police District. Noong Sabado, ika-9 ng Setyembre, alas 4 ng madaling araw ay nakapag-ikot na ng buong lungsod si Police Brigadier General Dizon. Hindi napapagod ang ating District Director sa routine na ito, gayon din ang kanyang bicycle patrol. Para sa kanya, isa itong matibay na pamamaraan sa sitwasyon ng Maynila upang mabawasan kung hindi man masugpo ang naglipa ng krimen sa lungsod. Hindi siya titigil ipakita ang pagtupad niya sa sinumpaang tungkulin kasama ang buong pwersa ng Manila Police District. Tunghayan muli ang iba pang update ng Manila Police District dito lamang sa Weekline. Kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo'y damang-dama, serbisyo'y uunahin ka at ipapamalas ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.